Humiling na po ng pansamantalang paglaya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tama. Yan yung tinatawag po na interim release. Yung kanyang mga abogado, dyan po sa International Criminal Court, no? Yes, Nila yan. ICC. Tignan nyo yung website nila. Posted po yan, yung requests na yan. At from The Hague, Netherlands, sa isang hindi tinukoy, hindi pinangalanan yung bansa. Ha, Ka-Wedge? Yes. Pag titignan mo yung request, redacted, burado. Correct. Burado, no? Bakit kaya? Ayaw nila sabihin. Eventually, I think palalaman din natin yan. Yes. So, formal na nga pong nagsumite ng hiling para sa pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo Rodrigo Duterte, yung kanyang mga abogado sa International Criminal Court. At posted nga yung kopya ng urgent request for interim release na may petsang June 12 sa kanilang website kung interesado po kayong silipin. At base po sa 16 pahinang dokumentong sinumite ng defense team sa pamumuno ni Attorney Nicholas Kaufman, hiniling nila na palayain si Duterte sa isang bansa na hindi po sinapubliko. No? At yung bansa daw yun ay state party din, member no? ng ICC. Member pa rin yung Rome Statute. Yes. At nakasaad doon na meron na palang kasunduan, no? Pumasok sa isang advance and principled agreement, no? Yeah. Tatanggapin itong bansa na ito si Duterte sa kanilang teritoryo habang nasa ilalim ng pansamantalang paglaya. So in accordance, and it will act, itong bansa na to, no, I will quote, will act in accordance to domestic law to implement yung conditions deemed appropriate by the ICC. So pinarating umano ng mga kinatawa ng naturang bansa noong June 9, yung kahandaan nga nila na tanggapin at kanlungin si Duterte. So nagkaroon ng pag-uusap, Ka-Wedge, Yes. yung defense at yung chief prosecutors. Yan ba si kasi on leave, di ba? Oh, Si Karim yes. Khan? Si Kamir Khan, meron siyang case. Oo, di ba? Sexual misconduct. So ito ngayon, no? Ang nakakagulantang, sabi nga ni Chrissy Conti, Attorney Chrissy Conti, para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig. Narinig. So more importantly, nakasaad din po sa request na the prosecution has confirmed its non-opposition Yan. to the interim release to yung bansa nga na state Correct. party. No? Hindi po nila tinututulan, sabi daw nung prosecution, hindi daw nila tinututulan yung application for interim release ng dating Pangulo basta't nasusunod yung mga kondisyong inilatag din ng depensa. So Yes. pinunto naman po ni Kaufman na hindi flight risk is itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang tsansa na tatakas to. No? Kasi, correct. Dapat din nilang i-considera yung edad, advanced age, no? Nabanggit na kasi nag-80 siya, 80 years old noong March Correct. 28. Birthday niya. Oo, sabi at saka yung custody niya, it's not necessary to ensure yung appearance niya. Di ba? Nung nakaraan, yung niya, ayan, naka-online lang siya eh. So, dagdag pa ng defense team sa kanilang hihiling, hindi nga daw tatakas, hindi magtatago, at hindi nito ilalagay sa alanganin yung proceedings ng korte. No? It will not imperil the proceeding. If released, for example, hindi mangyayari ang witness intimidation. No? He will not do anything to obstruct the proceeding. At sumang-ayon na nila si Duterte na iiwas din sa mga public engagement at sa pagkikipagkomunikasyon sa mga taong hindi naman kabilang ng kanyang pamilya. Iiwasan din ang paggamit ng internet, mga electronic device, kabilang mobile phone. Tiniyak din ng depensa na hindi gagawa ng mga krimen. Nasa din yun eh. Yes. Will not continue to commit crimes. Oo, hindi din gagawa ng krimen si Duterte. Tinukoy ng depensa, walang nangyaring krimen sa kabila ng landslide victory ni Duterte sa katatapos lang na midterm elections para sa posisyon ng alkalde ng Davao So City. pwede siya manumpa kapag ka nagkaroon siya ng interim release, di ba? At sa kanyang Facebook post, tulad ng ating binanggit, kinagulat ni Assistant to Counsel for the International Criminal Court, Attorney Chrissy Conti, yung balita tungkol nga sa hiling na yan, na interim release para kay Duterte. More so, yung sinabi nga ng prosecution na hindi nila tututulan, no? Yes. Kung itong request for interim release ni Pangulo Duterte. So yun nga, sabi niya, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Lalo na nung mabasa ko na hindi raw kukontrahin ng prosecutor ang interim release ni Duterte. Ika niya,
Magkokonsultahan po kami ng mga biktima, ng kanyang mga kliyente, pero nung huli nilang pag-uusap, hindi sila pabor sa anumang special treatment kay dating Pangulong Duterte. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.